Hallelujah! Thank you, Jesus. Ayan, pwede po bang tayo po tayong lahat? Pati po yung nasa team online po natin. Hallelujah, God. We invite your presence in this place. We want to worship you. We want to adore your name. Hallelujah. Come on, church. Clap your hands for Jesus. Invite his presence in this place. Come on, we sing. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. 'Cause this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on, shout his name, Jesus. 'Cause this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Hallelujah. God, we thank you for the joy, pure joy that we are receiving right now. Lord, we will face the future because we know that you have planned for us. That's why we will leave behind all the past. Thank you, God. Come on, you worship him in this place. Thank you, Jesus, for giving us the grace. Hallelujah. Come on, can we declare this song you sing? Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. 'Cause this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad. Come on, you sing. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We
Thank you, Chad. Salamat, Panginoon. Come on, patuloy nating sasambahin ng Diyos. Hallelujah, come on. Thank you, Lord. We welcome your presence. Holy Spirit, this song is our prayer today. Fall on us. Fill this place with your presence. We invite you to lead us in worship, in true worship. Enjoy namin, Panginoon, ang presensya mo as we give back all the glory, as we thank your name, as we adore you. Come on, start and begin to thank God, appreciate his presence, worship him. Hallelujah. We welcome your presence, God. Because we came only for you, to encounter you, to meet you once again. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all these distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. I need you more than ever. Nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Yes, God. All my life I surrender. I live for you. Oh, I live for you. 'Cause I came, yes, we came for you, God. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, oh, Holy Spirit, our heart is open. Now that my heart is open, yes, we're ready for you, God. I am ready for you. Oh, Jesus, take us deeper. 'Cause I came for you. I came for you. Yes, we came for him. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this. Yes, we pray. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Come on, desire for him. Holy Spirit, oh,
need you in our midst. Come on, continue to invite His presence. Oh God, can do nothing without your presence. Only you, only you, God. Come on, make way for Him today. Make way for Him. Oh, you are welcome, Lord. You are welcome to fill us once again. We expect more from you today, God. Oh, we make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way. Have your way in this place. In this place. Lord, we have come for you. We make way. We make way, yes, God. We make room. Lord, let your spirit move. Oh, you are very welcome to move in our midst, God.
once again. Send us your fire, Lord. Send your fire. Release your power. So we'll never be the same. We desire an encounter once again. Yes, God, we desire an encounter once again. Salamat, Panginoon, sa presence mo. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming magagawa kung hindi ka namin kasama. That's why, Lord, Ikaw ang pinunta ng bawat isa dito. Hahayaan ka namin gumalaw ng malaya. Sa pamagitan ng Lord God, lang namin marireceive kung ano yung nais mo na iparanas na naman sa amin ngayong araw na ito. We worship you, Father. We worship you, Jesus. And we worship you, Holy Spirit. Thank you for your presence, all the glory and honor to you alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen! Ayan, masayang buhay, Light Church. Ayan, bago po tayo umupo, pwede mang batiin mo yung katabi mo ng Happy New Year. Ayan. Happy New Year po yan. Makakaupo na po ang lahat. Ayan, sige. Tingnan mo nga yung katabi mo at sabihin mo, partner, kakaiba ka. Ayan. Sa team online naman po natin, pwede po bang pakitype, kakaiba ka. Ayan. So did you know po na each person has their own trait or meron pong kakaibang katangian. Pero po tayo as a Christian should have one common trait, and that is our generosity po towards God and God's people. And today, pag-usapan po natin ang isang tao sa Bible na may remarkable na pagbibigay po dahil binigay niya po kung ano po yung valuable sa kanya. So let's read po ng 1 Samuel chapter 1 verse 28. Now, I am giving him to the Lord, and he will belong to the Lord his whole life. And they worship the Lord there. So the background of this po, Hannah, the wife of Elkanah, faced the social embarrassment po of barrenness. So in her deep anguish, she vowed to give her child back to the Lord once na po siya ay mabuntis. So God remembered her and she gave birth to Samuel. So kahit na na-receive niya na po yung answered prayer niya, Hannah did not hesitate po to give her child back to the Lord. So totoo po sa kanyang pangako, she presented Samuel to God as a life ready to be devoted. A remarkable kind of giving that demonstrate deep faith and love to God. So like Hannah, how can we demonstrate remarkable in giving? Una po, give what is most valuable to us. In verse 28a po, now I am giving him to the Lord. So Hannah gave up her most desired possession. At sino daw po ito? Yung kanya pong anak. So despite praying fervently for him, she returned him to the Lord. She acknowledged that our valuable possession aren't really ours, but everything we have comes from the Lord. Amen po. Everything na meron po tayo ay hindi naman po talaga sa atin, pero po ito ay kaloob sa atin ng Lord. So Hannah was not really giving up Samuel, but returning to the Lord na in the first place po ay belong naman po talaga kay Lord. So true worship involves sacrificing what is most valuable to us. Then pangalawa po, give back to the Lord without limits. In verse 28b po, and he will belong to the Lord his whole life, and they worship the Lord there. So Hannah presented Samuel to serve in the house of the Lord. She fulfilled her promise, surrendering his entire life and future to God. She gave in a manner na nagpapakita po na hindi niya po nililimitahan si Lord sa kung ano po yung kayang gawin nito. So tayo, as a Christian, we don't look to the value of amount na binibigay po natin kay Lord, but kung sino po yung pinagbibigyan natin. So anyway, si Lord po is not after po sa kung ano po yung kayang ibigay natin, pero yung puso, yung paraan ng puso natin sa kung paano po tayo magbigay. So as a challenge po sa ating lahat, this new year, let's embrace the challenge of praying and seeking for God's provision sa pag-aaral, or maybe you're aiming for a promotion sa work, God's favor po sa mga naghahanap ng trabaho, and sa budgeting po sa bahay. Remember that the Lord will provide in His time. Like Hannah, let's not hesitate po to give back to the Lord over what is
offer what is most valuable to us, and give back to the Lord without limit. Like giving faithfully po ng ating tithes, offering, pledges, and presenting our first fruits. This is not just a show of gratitude for the blessings received, but also a declaration po ng tiwala at confidence natin kay Lord ngayong bagong taon. And as we give back po, we position ourselves to receive God's abundant blessing in His perfect timing. So, to share my testimony po, just like Hannah, we experienced po kung gaano po kami binlessed ni Lord. So, 2 years ago, we planned and prayed po kaming mag-asawa na magkaroon na po ng second baby. Pero hindi po yun ganun kadali, no? May time na sa sobrang excited ko po, naglilista na po ako ng ipapangalan ko. At yung ipangalan mo kapag babae, at yung ipapangalan natin pag lalaki. Pero those years po, nakaranas po kami ng maraming false alarm. And then sabi ko pa nga po, sa asawa ko that time, kapag natapos na yung 2023, baka wag na. Bawi na lang tayo sa mga maapo natin. Kasi baka matanda na ako, ganyan. But every time po, nagbibigay po kami ng ekapo namin. Lagi ko pong sinasama sa prayer ko is, Lord, if it is your will, according to your time, ipagkakaloob mo po. Then last quarter po ng 2023, so ayan na naman po, na-delay na naman po ako. Pero this time, hindi na po ako agad nag-PT. Masakit, charot. So, ayan, hindi po ako agad nag-PT kasi baka ma-false alarm na naman po kami. Pero ayun, lumipas yung days and weeks na delay pa rin po ako. So yun, nag-try na po ako mag-PT and this time talaga nagtulay na po siya. And overwhelmed po yan. Glory to God. Ayan, so... Ayan, pero hindi po namin siya agad ni-reveal or dinisclose sa family and friends kasi gusto ko legit. So nagpa-check up po ako nung November, pero upon checking po ng OB ko is, sabi niya po, walang laman, walang heartbeat. So talagang nung sinabi po ng OB yun sa akin na patulala ako, hindi ko po alam kung ano yung mararamdaman ko, napatitig lang po talaga ako sa kanya ng walang emosyon, ganyan. Then sabi niya, Mami, after 3 to 4 weeks, balik ka, i-check ulit natin. So naghintay po. Then nung lumabas po ako ng clinic, sabi ko, Lord, alam kong will mo to, ipagkakaloob mo po sa amin. Then after 4 weeks, nung bumalik po ako sa OB for check-up po, ayan, sinabi niya na lang po talaga nung in-ultrasound niya na ako na, Mami, congratulations. Ito yung uterus mo, may laman na, may heartbeat na. Ayan, so it's official na po talaga si baby second. So yun, nireveal ko na po siya sa madlang people. may K na. So, totoo po si Lord sa kanyang pangako. Lalo na kapag talagang surrendered po tayo, naibigay kung ano po yung valuable sa atin at hindi po natin nililimitahan si Lord. Amen po. Ayan. So, as we're ready po our tithes and offering, even yung first fruits and pledges po natin, ayan, pwede po bang tumayo tayo lahat at tayo ay mananalangin? Yes, Heavenly Father, you are great, you are awesome, Panginoon. Maraming salamat for this kind of privilege, O God, na makapagbalik po sa iyo ng aming mga ikapo. Nawa, Panginoon, na patuloy mong i-bless yung mga anak mo na ito, katagpuin mo ang bawat pangangailangan nila, provision mo po ang siyang manguna sa kanila, Panginoon. God, ikaw po yung siyang bahala at kumilos sa bawat isa. Marami pong salamat sa goodness mo and sa grace mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed Sunday Light family, I am Kiara Ayel Elres here and I'm here to testify how God works sa buhay ko simula po nang magbigay ako ng aking first fruit at maging consistent sa aking giving. Honestly, year 2022 po, nung unang beses akong makarinig ng about sa first fruit and that time po, nagsisimula pa lang po ako sa church. Kaya naman po, grabe po yung pagtitipid na ginawa ko ng buong January and even po yung birthday ko, ipinaranas pa rin po ng Panginoon ng kabutihan niya. Grabe po yung saya, yung pagpapala at pagmamahal na ipinaramdam sa akin ng Panginoon during that time. The same year po, nakagraduate po ako ng junior high school. Dahil po doon, patuloy pong pinakita ng Panginoon kung gaano siya ka-faithful sa buhay ko. Bakasyon po and I really took that opportunity para po paglingkuran ang Panginoon sa ministeryo sa church and even po sa kapwa ko kabataan.
Ginamit po ako ng Panginoon para magbaba ng puso notebook topics sa iilang estudyante, and honestly po, isa po yun sa mga challenge ko that time dahil nga po bakasyon and wala pong allowance. Pero praise God pa rin po dahil patuloy pong gumagamit ang Panginoon para mag-provide. The same year po, nakapag-enroll po and nakagraduate po ako ng SOD at pinagkatiwalaan ko ng Panginoon na makapag-disciple. And praise God po yung mga batang one-on-one ko before ay ngayon nakapag-light retreat na baptize na and currently in their lifestyle journey. And ngayon po, nasa senior high school na po ako, grade 11, nangusap po ang Panginoon sa akin na maging kagamit-gamit sa aking campus. Kaya naman po, praise God dahil ilan po sa mga classmates ko ngayon ay nai-invite ko na sa mga Sunday services, sa youth gig, and even po sa harvest event. And until now po, nagpupursige pa rin po ako na mas maraming taong makakilala sa Panginoon. And actually, napakarami pong answered prayers na ibinigay sa akin ng Panginoon sa taon na ito. 2023 was my first whole year obeying and trusting the Lord, at pasasabi ko pong ito po ang pinaka-the best year ng buhay ko. Kaya naman, God has been so good to me and He is the reason of everything that I have. Kaya naman po, deserve niya ang first fruit ko. That's why I encourage everyone na magbigay ng kanilang first fruit, especially po ang mga kabataan at estudyante na katulad ko. I know na mahirap, mabigat at sacrificial, but trust me, mag-uumapaw na biyaya at pagpapala ng Panginoon ang mararanasan mo. Kaya Light Family, let's embrace this new year with gratitude as we offer our first fruit, trusting in the boundless faithfulness of the Lord. Let our giving be a joyful declaration of faith, a testament to His goodness, and the foundation for a year of blessings and prosperity. Again, I am Kiara Ariel Elriskir, and all highest glory and honor belongs to the Lord. Amen. Thank you, Coach, for encouraging us for your... Thank you, partner, for encouraging us with your first fruit testimony. And all glory belongs to the Lord po. Ayan po, for our online community, we can give our tithes, offerings, and first fruits through bank account, GCash number, or directly here sa ating church. With that, let's give and give back with joyful hearts. Ayan, Light Family, mapagpala at manigong bagong taon po sa ating lahat. Sige po, batiin niyo po yung katabi niyo ng Happy New Year. Ayan, I believe po this first Sunday of the year ay partner, ramdam na natin ang manifest presence and guidance ng ating Lord. Amen po ba? Amen. Amen. So, tama ka dyan, partner. At syempre, bilang pasasalamat sa napakabuting Panginoon, ay pwede bang pasalamatan din natin ang ating katabi ngayon? Ayan, pwede bang sabihin natin, praise God dahil nandito ka today. Wow. Kaya naman, Light Family, at this point, can we please invite everyone po to please stand up as we proceed to our Light 60. Ayan po, Light 60 starts now. Huwag po natin palampasin ang 60 seconds na ito para kawayan, kamustahin, kilalanin ang bawat isa sa loob ng ating church. It is a great start po na may makilala po tayong bago at kamustahin ang bawat isa this new year. Ayan po, we can take pictures, makipag-handshake, fist bumps, or simpleng ngitian lang po ang bawat isa. Ayan, partner, nakakatuwa talaga ang bawat isa. Talagang umiikot sila to greet everyone. Ayan po, for our online community naman po, you can greet everyone po sa ating comment section. You can mention your family, your friends, para naman po ma-extend ang grace at blessings ng Panginoon for this Sunday celebration. Ayan, sige po, meron pa po tayong 14 seconds. Ayan, sige lang po, i-ano po natin, sulitin po natin ang pagkakataon na to na may makilala sa ating church. Ayan po. Ayan, praise God. Light Family, 60 seconds is now over, kaya pwede na po tayong umupo. Ayan, masaya po kaming makitang masaya ang bawat isa right now. Right, partner? Amen. Kaya naman, it is a great start of our year. Kaya naman, before anything else, we want to greet everyone. Happy first Sunday celebration of the year 2024. Ayan po, the best na palakpak para kay Lord. Ayan.
And this time, we will proceed about the latest updates and news in our church. To stay connected, Light Family, we will proceed to our Light News. And syempre, partner, unang-una na dito ang announcement natin sa continuation ng ating Seek First. Ayan, sino po dito aamin siya from day 1 to day 4, talagang grinab niya yung lesson na binigay sa kanya ni Lord. Ay may mga clear instructions and directions sa kanya si Lord this 2024. Ayan, praise God. At totoo nga pong ramdam natin yung pagkilos at pangungusap sa atin ng Panginoon in past few seeking days. Kaya naman po, we invite everyone para po sa mga susunod pang araw ng ating Seek First. Kagabi lang po on our fourth day ay napag-usapan po natin ang unfailing love ng Panginoon na nagre-reach out at nagtitiwalang muli sa kabila ng ating mga failures. Nakaka-bless po ba? Amen po ba? Amen. Kaya naman po, itutuloy po natin ang ating Day 5 bukas po, Monday, 7 p.m. online. And the same with our Day 6, Tuesday po ito, online din. And on Wednesday naman po ay physical Seek First Night / prayer works po tayo. On-site 7 p.m. Kaya po, reminder lang na meron po tayong limited slot. That is why we are encouraging everyone po na i-secure ang ating registration. Ayan. Thank you so much, partner. That's all for our Light News. For more details and inquiries, you may contact your network leader or your mentor. And this time, Light Family, of course, we will not forget to acknowledge and greet our First-timers and new friends online and on-site. Ayan po, palakpakan po natin si Lord. Ayan, for our online community, masaya po kaming makasama kayo ngayong linggo. And if this is your first time worshiping with us and you want to be part of our growing family, ay welcome na welcome po kayo. That's why, kindly type the word connect sa ating comment section if this is your first time. And then after po ng ating celebration, ay may kakausap po sa inyo. Amen. Ngayon naman, partner, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga first-time visitors on-site. Sige po, tayo po yung mga first-timers and new friends natin kung meron po. Wow! Praise Sige God. po, palakpakan po natin sila. Ayan, masaya po kami that you celebrate your first Sunday of the year kasama kami. That is why po, after the celebration, ay wag po kayong aalis agad-agad dahil may kakausap lang po sa inyo, sandali lamang po. Again, to all, ayan po, maaari na po tayong umupo. Thank you so much po. Again, to all our new friends and first-timers, mapa-team on-site or team online ka man, welcome to Light Family. And ngayon, naniniwala ko, partner, malakas talaga yung gutob ko na alam na nila tong quick activity natin. Kasi last year, 2023, lagi natin tong ginagawa. But meron pa rin talagang hindi nagsa-silent ng phone. And ngayon po, this 2024, magbagong buhay na tayo. Sige po, labas po natin mga phone. Yes. And sabay-sabay tayong mag-silent mode. Sige po. Ay, yung katabi banda doon hindi naglabas part. Ayan. Ayan po. And now, let's prepare our Bible, pens, and notebooks as we take down notes sa mga lessons at pangungusap na gagawin sa atin ng Panginoon. And bilang New Year nga din po, isa ito sa mga bagay na papracticein natin. Magte-take down notes po tayo ng mga aral na ituturo sa atin ng Panginoon. Amen. And last reminder po para sa ating mga online viewers, today po is our Communion Day. Kaya po, prepare nyo na po ang ating communion elements, ang ating bread at juice. Ayan, thank you so much po. And now, as we give our all-out attention, let us prepare our hearts and our minds because to deliver the Word of God, let us all welcome Bishop Resty Kadyong. Blessed Sunday, everyone. Okay. Pakingitian mo ngayon katawan, baka nakamayan mo pero hindi mo nangitian. Okay. Ngitian mo naman. Ayan. Okay. So, sabi nga, today is the first Sunday of the year 2024. So, kumusta po ang pasok ng taon sa inyo so far? Kumusta naman? Okay. At kumusta rin ang mga na ipasok niyong pagkain sa freezer noong January 1. Na unti-unti niyo pong inuubos ngayon. Okay? Baka meron pa, check niyo nga, baka meron pa kayong fruit salad dyan. Okay.
Okay. O ube halaya dyan. Okay, yeah. At of course, ang legendary frozen spaghetti. Ayan. Okay. Meron ba? Baka kung meron kayo, dalhin nyo na lang, ha? Okay. So last Sunday, napag-aralan natin ang the best na gagawin natin sa pagpasok ng 2024. Ano nga ba yun? Diba? Forgetting the past, straining or moving forward, and pressing on toward the goal. And hopefully, we're all in the process of doing these things, pressing on. Amen. Pero ako po naniniwala na hindi nating magagawang mag-press on ngayong taon toward the goal kung wala ang person na ito. Sino siya? Well, pag-aralan natin, buksan natin ating mga Biblia, Acts chapter 1 verse 8. Ayan. Acts chapter 1 verse 8. Yung iba sa inyo, kabisado na ito. And may I ask everyone to please rise as we give honor reading the Word of God. Acts 1:8. Sa NIV, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Sabi sa magandang balita, Biblia, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Tayo manalangin. Lord, nagpapasalamat kami sa kalakasan, sa panibagong araw, panibagong linggo na pinagkaloob mo sa amin. Kanina pa lang sa paggising namin, damang-dama namin, O Diyos, ang iyong yakap, ang iyong pagmamahal at kalinga. Binigyan mo po kami ng kaisipan at desisyon na sa unang linggo nga ng taon ay huwag naming i-miss na sambahin ka, pasalamatan sa iyong simbahan. And today, makikinig kami ng iyong salita. Lord, samahan mo nga kami. Dahil ang iyong salita ang aming liwanag sa aming daraanan. And today, magbibigay ka, O Diyos, na maliwanag na aming dadaanan ngayong taon na ito. Samahan mo kami, Santong Espiritu, as we study your word, na after this, hindi na kami maging katulad pa ng dati. Salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's all be seated. So the book of Acts ay tinatawag ding Acts of the Apostles. And Luke was the author at ito ay mula sa kanyang careful investigative procedures na ginawa niya rin nung ginawa niya o sinulat niya ang Gospel of Luke. So naisulat ito most likely AD 61 or AD 64. So inintroduce sa first chapter ng Acts ang mission na nag-radiate out from Jerusalem. So pinuprovide ng Book of Acts ang history ng early church na ang emphasis ay ang fulfillment ng Great Commission. Na ang Book of Acts ay foundational para sa mga serious disciples dahil dito nilay out ang pattern para ipakita sa church ang kanyang mission. And what is that? To disciple nations. So dito rin ni-record ni Lucas ang mga galaw ng mga apostles sa gitna ng kasagsagan ng persecution at hardship na naging unstoppable force ang Christianity na hindi kayang hinto kahit kamatayan. Teka, sino nga ba ulit ang person behind sa unstoppable move at pag-press on na ito? Na nagsimula lang sa maliit na grupo, biglang naging movement? Sino ang unstoppable? Sino ang nagpa-unstoppable sa kanilang pag-pressing on? Well, wala pong iba kundi ang banal na Espiritu. Acts 1:8, basahin ko ulit, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Can you say, Holy Spirit? Holy Spirit. And today, what could we learn in the passage Acts chapter 1, verse 8? Ano ang matututunan natin sa passage na ito? Unang-una, the reality of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay ang third person ng Godhead or Trinity. Ibig sabihin, si Holy Spirit ay Diyos, co-equal and co-eternal kay God the Father and God the Son. One in essence. But you will receive power. Sabi mo nga, power. Power in Greek
is dynamis or dynamis. Ibig sabihin, potential for functioning in some way. Ibig sabihin, might, strength, force, or capability. Diyan din nahango yung words na dynamo, dynamic, or dynamite. So lumalabas, pinapakita dito na may kapangyarihan ang banal na Espiritu. And I would say, makapangyarihan ang banal na Espiritu. Nandoon yung kanyang power. At makikita natin na present ang galaw ng banal na Espiritu unang-una sa creation. Ito yung participation niya sa creation. Genesis 1 verse 1 to 2, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now, the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit was hovering. Hovering in Hebrew is rahab, ibig sabihin to shake or tremble. So una, sa creation, pangalawa yung pagkakasulat ng buong scriptures. In the scriptures, 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. When you say God-breathed, in Greek is chopanustos, meaning divinely inspired. Ibig sabihin, kinasihan o hiningahan ng Diyos. So Paul summarizes na hiningahan ni Holy Spirit ang bawat human authors para maisulat ang Biblia. So ang scriptures ay inerrant. Sabi mo nga, inerrant. Ibig sabihin, free from human flaws and error. It is inspired. It is infallible. Of course, litaw ang human factors at style sa pagkakasulat sa Biblia, pero sinicure ng banal na Espiritu na yung revelation ng Diyos sa tao ay isusulat ayon sa paghinga niya. Na talaga yan ay pinatulayan ni Apostle Peter. 2 Peter 1:22-21. Above all, you must understand that no prophecies of Scripture came about by prophets' own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, through human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So hindi passive ang mga writers, kundi aware sila na nagsusulat sila ayon sa alam nilang language, pero sila ay inuudyukan ng banal na Espiritu. It is not from human origin, not from prophets' own interpretation. Ang sabi, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ang ginamit po sa ESV ay come upon. And come upon in Greek is eper, komai. Ibig sabihin, to move to or upon a person from above. You know what? A number of times sa Biblia, na ang Holy Spirit comes upon a person para ano? Para i-empower siya for some task of office. Just like King David, 1 Samuel 16:13. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day, on the Spirit of the Lord came powerfully upon David. So pinuno siya ng banal na Espiritu, kaya nabigyan siya ng task. Pangalawa ay si Jesus, Acts 10:38. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Ang Panginoong Yesus ay Diyos. Nung nagkatawang tao siya, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. But, He limits Himself na hindi gamitin ang kanyang kapangyarihan, kundi umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So talagang kumikilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu in the life of a person. And that power will help the person sa kanyang transformation.
2 Corinthians 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being what? Transformed. Sabi mo nga, transformed. Transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So ang Holy Spirit, ang active change agent ng Diyos. Na kapag ang tao nagko-contemplate kay God, nagme-meditate ng salita ng Diyos, nagko-commune sa Kanya through the Holy Spirit, then ang taong yon ay matatransform into His likeness. Yan yung tinatawag nating sanctification. Nagiging godly yung tao, bumabait yung tao. At yan ang kanyang destiny, ang maging conform sa image ng Diyos. At ang transformation na ito ay gradual process. Amen? Ang sabi, from one degree of glory to another. Isa yan sa kapangyarihan ni Holy Spirit, ang gawing godly ang isang dating magulo. Ang patinuin yung isang dating loko-loko. Ang papugiin yung dating pangit. Yung pagandahin yung dating pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang aalis kay Lord. Kasi papangit ka mo. Paano ko nasabi? Tingnan mo yung picture niya sa Facebook 10 years, 15 years ago. Tapos pag nag-throwback, marami magko-comment, salamat sa Diyos. Amen? Amen? Paitapik mo yung katabi mo, kaalis ka mo kay Lord, delikado, kamo, delikado. Kaya nga, we must never underestimate what God can do through a person empowered by the Holy Spirit. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So again, involve ang Holy Spirit sa creation, kaya tayo nandito. At ang malaking involvement niya sa creation ay ang 66 books ng Biblia sa kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Kaya hanggang ngayon, walang makasurpass sa creation ni God kahit ano pa mang advancement ng technology. Kaya hanggang ngayon, wala ring makakalampas o makakapantay sa authenticity ng Bible. kahit may mga famous books ng history pa na lumabas, science, law, or novels, wala silang ipapantay. Wala sila sa kalingkingan ng salita ng Diyos. Kaya rin, gulat na gulat ang maraming tao sa isang taong binago ng banal na Espiritu. Palakpakan natin si Lord. Amen? So ano pa ang kayang gawin ni Holy Spirit sa buhay ng mga simpleng tao na binago niya? Ano pa? Well, the purpose of the Spirit's coming sa mga disciple is the what? Number 2, the ability to witness. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Sabi mo nga, witness. Witness in Greek is martis. Ibig sabihin, one who affirms or attests, testifier of anyone who can or should testify to anything. Diyan natin nakuha yung word na martyr. Isang person na nagtetestify sa loob ng court na pwedeng manganib ang kanyang buhay. So here, it is the power to be witness ng walang takot. You know what? When the disciples received the Holy Spirit, Jesus promises that they will become effective witnesses ng gospel. Bago dumating ang puspusan ni Holy Spirit, ang mga disciples ay nag-gather sa upper room para mag-pray. At nung dumating nga ang banal na Espiritu, napuspos sila. They begin to speak God's words with power. Na hindi na sila mapigilang mag-preach at mag-share ng mabuting balita ng kaligtasan kahit kanino. So lumalim ang kanilang functionality kay Lord. With the Spirit's power, they are able to do what they are unable to do. So here,
In-endorse na ni Jesus ang kanyang mga disciples kay Holy Spirit. I will never leave you orphans, sabi niya. Magpapadala ako ng parakleto o paraclete. Sinabi niya sa mga disciples kung kaninong power manggagaling ang malaking scope ng assignments na ibibigay niya. Na ang final assignment nila ay maging witness, maging missionaries, na talagang isasaturate nila ang buong mundo. At nagplat nga si Jesus ng roadmap for them. Ito yung ikakonquer nila para mag-witness. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Saan daw? And you will be my witness. Saan daw? In Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So this is a world conquest. Isa-isayin natin. In Jerusalem. Mababasa natin yan sa Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 8. At nangyari ang pag-conquer sa Jerusalem simula AD 33 hanggang 35, mga 2 to 3 years. Nasakop nila ang Jerusalem para sa gospel. Nangyari ito during their gathering for prayer because the persecution from Sanhedrin. Verse 31 ng Acts 4. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. This was during their great healing and evangelism. Verse 33 ng 4. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all. Talagang nakonquer nila ang buong Jerusalem, preaching the gospel. Wow. Acts 5:28. Kaya nga, nagreklamo itong mga teachers of the law, itong mga leaders ng Judaism. Ang sabi sa kanila, verse 28 ng 5, we gave you strict orders not to teach this name. Sinabihan ko na kayo, huwag kayong magpipreach about dyan sa Jesus na yan. Yet, sabi, you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Sinabihan na huwag kayong mag-preach about kay Jesus, pampira, pero ang ginawa nyo, ang sabi, pinunok nyo ng teaching ang buong Jerusalem. Ayun ang sabi. Hindi na talaga sila mapigilan. Amen? So ang gospel ay narinig at na-declare sa mga Hudyo sa Jerusalem. And you know what? Thousands believe. It is a massive conversion. Amen? Ano pa? After ng Jerusalem, pampira, ano sabi? In Jerusalem, next, Judea and Samaria. Nangyari ito from Acts chapter 8 hanggang Acts chapter 12. At nakonquer nila ang buong Judea and Samaria from AD 35 hanggang AD 48, 13 years. Nagsimula ito sa testimony after ng testimony ni Stephen sa Acts chapter 7. The Jewish leaders reject the gospel at pinatay si Stephen. At ang repercussion nito ay sa Acts chapter 8, verse 1 to 3. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were what? Were what? Were what? Scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. So dito, yung church na nagsimula sa Jerusalem ay na-persecute na, pinapersecute na. Hindi lang pinersecute, kundi pinagwatak-watak pa nila. Na-scatter sila. Itong mga tao na to nagsama-sama sa Acts chapter 2, nagbibigayan, nagtutulungan, pampira na scatter. Question, nung kinalaban ba ang church at na-persecute at nagkawatak-watak sila, tumigil na ba sila sa pag-witness? Tumigil na ba sila? Hello? Tumigil na ba sila?
Yung pagtulog mo, tutuloy mo pa yan? Okay? Nung kinalaban ba ang church at na-persecute at nagkawatak-watak ba sila, tumigil ba sila sa pag-witness? Ang sagot in Acts chapter 8, verse 4 to 8. Those who had been scattered, preach what? Preach the word wherever they went. Wow! Itong mga tao na itong na nagwatak-watak, nag-preach pa rin. Nagsishare pa rin saan mang lugar sila pumunta. So Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. Nakikinig sa kanya. So there was a great joy in that city. So hindi sila tumigil mag-share about Jesus. Kahit inaaway sila, kahit pinagpe-persecute sila, kahit pinagwawatak-watak sila, nakita natin si Philip in Samaria. Philip goes to Samaria and preaches there with powerful success. Amen! So pampira, kahit anong gawin sa movement ng banal na Espiritu sa Christianity noon, talagang nagtuloy-tuloy sila. Walang makakapigil sa amin. Yun ang sabi nila. At wala kayong pake dahil may gagawin ang Diyos namin. Amen! In Jerusalem, in Judea and Samaria, and last, to the ends of the earth. Or uttermost part of the earth. Mababasa natin yan from Acts 13 hanggang Acts 28. At alam nyo ba, na-conquer nila ang to the ends of the earth from AD 48 hanggang AD 62, 14 years. Ang mga disciples na napuspos ng Holy Spirit ay umuwi sa kanilang bahay sa Mediterranean world and begin to witness about Jesus. Si Apostle Peter nag-preach ng gospel sa mga Gentiles sa Caesarea. Dito na rin nag-umpisa ang first missionary journey ni Apostle Paul, also going to Antioch, Syria, na dati siya ang nagpapapatay sa mga Kristiyano, na siya ang nagpapakulong sa mga Kristiyano. Wow! Siya mismo naranasan at nakilala niya si Jesus. Kaya nung nakilala niya si Jesus, pampira, magmi-mission ako para kay Jesus. Yan ang sabi ni Apostle Paul. So this is the start of the first missionary journey. At ang lugar na ito ay guided ng Holy Spirit para maging jumping board ng foreign mission. Yung Antioch. Kasi ang Antioch ang gateway para ma-penetrate ang buong mundo para kay Christ. Pag napasok na yung Antioch, merong ka ng lugar o daan para mapasok mo ang buong mundo. Dito nagpartner si Paul and Barnabas. Verse 44 and 47, Acts 13. On the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Kinausap sila ng mga Hudyo. Ayaw sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Paul and Barnabas sa verse 46, we had to speak the word of God to you first. And since ayaw nyo, hindi nyo kinukonsider ang sarili nyo makakaranas ng buhay na walang hanggan, pupunta na lang kami sa mga Gentiles. For this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. So sa Antioch, the gospel spills over from the Jewish community to the Gentiles. At nagkaroon ng great revival at nagkaroon ng thousands of believers, kaya na-built predominantly ang Gentile community ng mga believers doon. At part ito ng second missionary journey ni Paul na may bagon siyang kapartner, si Silas, going to Philippi. So, nakilala nila si Jesus, yung mga taga-Philippi, nakapasok sila sa Thessalonica, part na yan ng third missionary ni Paul, pumasok, na-conquer din ang Ephesus. Okay? They went, sabi sa verse 10, they went on for 2 years so that all the Jews and Greeks who live in the province of Asia heard the word of the Lord. Wow! Acts 19:29,
Soon the whole city was in uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia, and all of them rushed into the theater together. Bakit? Kasi alam nila, mabubunot pati si Artemis na isang ruling god ng Ephesus. Ang Diyos nila ay si Artemis. Mahirapan kang bunutin ito sa puso ng mga Ephesians. Yun ang Diyos nila. Nung habang nagpipreach sila, pambira, nasishake ng mga Ephesians, isusuka na nila si Artemis dahil sa kanilang naririnig about kay Jesus. Kaya nagkagulo noon, kaya nagkaroon ng uproar, sabi niyan sa verse na yan. So, ibig sabihin, kumikilos itong mga taong ito, itong mga disciples ito, dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, wala na talagang makakapigil sa kanilang i-share ang good news. So, kasama rin sa to the ends of the earth, sa uttermost part of the earth, ang Galatia, ang Macedonia, Greece, and Asia, nakakilala kay Lord. Pati yung Rome, through sa mga missionary journeys ni Apostle Paul, ang gospel ay na-preach sa mga cities all over the Mediterranean world. And according pa sa church history na si Apostle Thomas brought the gospel as far as east sa India. Ang ibang apostles nag-preach sa North Africa, sa Iraq, sa Iran, and beyond. At ang mga unknown disciples brought the gospel to Roman-occupied Britain. So ano makikita natin dito? Ito na yung pag-spread ng gospel beyond the familiar Jewish lands of Galilee and Jerusalem to the entire world. Pagpapatunay lang na na nangyari ang sinabi ni Jesus sa mga disciples niya. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Dito nag-conclude si Luke sa record ng Acts at kung paano sinamarize ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sino dito maraming natutunan? Palakpak niya nga ang kamay niya sa Panginoon. Now, alam mo ba ang Acts chapter 1 verse 8 ay hindi lang para kina Peter, hindi lang para kina John, hindi lang para kina Paul at mga unang disciples noon. Hindi lang para sa kanila, Acts 1:8. Bakit ko nasabi? It is because marami pa rin tao ang hindi naaabot at nakakarinig ng gospel. Alam mo ba na marami pa rin hindi nakakarinig ng mabuting balita about kay Jesus dito sa Olongapo? Alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Marami pa rin ang hindi nakakarinig ng mabuting balita about kay Jesus sa buong Zambales, sa buong Bataan at sa buong Pampanga. Marami pa rin ang hindi nakakarinig kay Jesus sa buong Region 3. Marami pa rin ang hindi nakakarinig kay Jesus dito sa buong Luzon, buong Visayas at buong Mindanao. Marami pa rin ang hindi nakakarinig kay Jesus sa buong Pilipinas. Marami pa rin ang hindi nakakarinig kay Jesus sa buong Asia, sa buong Europe, sa buong Africa, North and South America, sa Australia at sa Antarctica. 7 kontinente, hindi pa rin buo na nakakarinig ng mabuting balita na ng kaligtasan about kay Jesus. Ano ibig sabihin nito? Kung hindi pa na-saturate ang buong mundo ng gospel, ng kaligtasan na binibigay ni Jesus, kung hindi pa ang buong mundo ito ay nakarinig about kay Jesus, then ang Acts 1:8 ay hindi lang para sa mga unang disciples, kundi para din sa ating mga disipulo ni Kristo ngayon. Mga kapatid, huwag po nating kalilimutan bakit dumating si Jesus. Dumating si Jesus. He came to save what is lost.
Dumating si Jesus para isave yung mga taong naliligaw ng landas. At yung mission na yun ni Jesus ginawa niya. At nung siya ay umakyat na sa heaven, yung mission na yun ay pinapasa niya sa atin bilang simbahan. Mga kapatid, huwag po natin kalilimutan na ang church ay may mission. Na kung bakit may Light Church ay dahil may misyon na binigay si Lord sa atin. And what is that? Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. What is our mission? The church should be manufacturer of disciples. Ang church dapat gumagawa ng mga disipulo ni Kristo. By doing the Great Commission, let's evangelize, share Christ, share the gospel to the lost, saan man or kailanman. Let's disciple the found. Turuan silang i-obey ang lahat ng teaching si Jesus at maging godly, magpakabait at i-glorify ang Diyos sa kanilang buhay. I-disciple silang maigi para maging future leaders na abot ng maraming tao sa kanilang Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Listen, let's do our part. Tandaan mo, kapag ang Toyota hindi na gumagawa ng sasakyan, magsasara na ang Toyota. Kapag ang Starbucks hindi na naglabas, hindi na nag-serve ng kape, magsasara na ang Starbucks. Ganyan din ang simbahan. Kapag ang simbahan hindi na gumagawa ng disciples, pwede nang ipasara ni Lord yan. Kapatid, let's do missions. Kahit sino ka pa o ano pang estado mo sa buhay, may magagawa ka sa misyon ni Kristo. Nag-aaral ka man, nagtatrabaho, may business, plain housewife, or taong bahay, ano man ang pinagkakabalahan mo o wala kang pinagkakabalahan, may maiaambag ka sa misyon. Kung ngayon 2024, marami ka ng plano sa iyong pag-aral, sa iyong trabaho, sa business mo, pati sa pag-ibig mo, may plano ka. O sa pagiging tambay mo, may plano ka. Wow, tambay ka, may plano ka pa rin. Okay yan. At least may plano ka sa buhay at sa future mo. Pero please lang, huwag mong kalilimutan. Isa lang ang ating tunay na boss. Siya'y walang iba kundi si Jesus. At may pinapagawa siya sa ating lahat. So tayong lahat dapat may pakialam sa misyon ni Kristo. Tandaan mo to. Kapag hindi mo kinalimutan ang misyon ni Kristo, hindi rin niya kalilimutan ang buhay mo. Dahil ang totoong nagmamahal kay Kristo, minamahal din ang misyon ni Kristo. Kaya nga maging desire mo si Jesus. At ang mga dinidesire ni Jesus. Ano yon? Sino yon? Yung mga taong hindi pa nakakarinig ng kanyang salita at kaligtasan. Mga kapatid, naniniwala ko, yan ang desire sa atin ng Diyos. At gusto kong sabihin sa iyo, kapag naging desire mo, ang dinidesire ni Jesus, kung dinidesire mo ang misyon ni Jesus, then sasamahan ka at i-empower ka ni Holy Spirit ngayon din para gawin ang misyon ni Kristo to be a witness to the ends of the earth. Yes, mahirap maging witness. Pero kapag tayo ay puspos ng kapangyarihan ni Holy Spirit, wala nang mahirap sa atin. Amen. Mga kapatid, with the Spirit's power, we will be able to do
what we are unable to do. Magiging effective witnesses tayo para kay Jesus. Kapatid, ang totoong may Jesus, dinidesire si Jesus. At ang totoong dinidesire si Jesus, pinupuspos ng banal na Espiritu. Ayaw mo kay Jesus, hindi ka pupuspusin ng banal na Espiritu. Dahil kung lamang may Jesus, ang pupuspusin ng banal na Espiritu. Kaya nga ngayon 2024, bilang simbahan, tuloy tayong lahat sa misyon ni Christ na ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ituro sa mga tao ang mga bagay tungkol kay Christ. Bibigyan tayo ng courage ni Holy Spirit. Tatayo tayong lahat. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, to the ends of the earth. Kaya nga, as your overseer and senior pastor, come on, raise up your hands. Raise up those hands. This is my prayer declaration para sa ating lahat. Na starting this year, 2024, come on, receive it. You will receive the Holy Spirit's power. Come on, receive it. Number 2, you will be Jesus' witnesses. Come on, receive it right now. You will be Jesus' witness. And number 3, you will be conquering and saturating places by God's word. Come on, receive it. This 2024, Light Church will be mission minded. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yakarashaka. Oh, yaka. Orobo shakaraba ikarabarabo shaka. Orobo yokorobo shikaraba baba yaka. Orobo yokorobo baba yakaraba shikaraba. Ikirebe yokorobo baba yaka. Orobo shokorobo yikaraba baba. Orobo yokorobo shakara. Erebo baba yakaraba yakaraba shikaraba baba baba. Orobo yakaraba. Orobo yakaraba shike. Orobo yakara shaka. Oh. Orobo yakaraba shakara. Lord, Holy Spirit, punuin ang mga may desire kay Jesus. Punuin ang mga may desire sa desire ni Jesus. Woo! Come on! Receive the empowerment. Receive the empowerment for the mission. Hurabaya karabashaka. Hurabaya karabashaka baba. Oh, yakarababa sheke. Hurabo yakarabashaka. Oh, yakaraba baba. Hurabo yakarabashaka baba. Oh, yeah. Come on. Fill. Punuin mo, Jesus. Punuin mo, Lord. Ang mga may desire sa'yo. Gawin ang mission mo. Urabaya karaba shakaraba. Be filled right now. Be filled right now. Urabaya karaba shaka. Uraba shaka. Urabaya karaba shaka. Uraboyo korobo shikaraba baba yikaraba baba. Uraboyo korobo shikaraba baba yikaraba baba. Orobo yokorobo baba yakaraba baba yakaraba. Orobo shakaraba baba yakaraba baba. Orobo yakaraba shakaraba baba yakaraba baba. Orobo yakaraba yakara. Orobo yokorobo yakara yakorobo shaka. Orobo yakaraba baba shikaraba baba.
Oroboya kara babaya kara babaya kara. Oroboya kara shakara babaya kara. Oroboya kara babaya kere shakya. Oroboya kara babaya kara. Orobo shakara babaya kara. Oroboya kere babaya kara shakara ba. Oroboya kara babaya kara baba. Orobo shikara baba ye karaba shakara. Orobo ye karaba baba ye karababa. Oro ye kere shikara ye karaba. Orobo ye karaba ye karaba ye ka. Orobo ye karaba shakaraba. Oh ye karaba shikaraba ye karaba. Hallelujah, hallelujah. Lord, nagpapakumbaba po kami. Inaamin namin, Lord God, na masyado na kaming naging busy sa affairs ng mundong ito. Masyado na kaming naging busy sa affairs ng mundong ito at Lord, nakalimutan na namin ang mission mo. Masyado kami maybe naging busy sa aming pag-aaral, sa aming pagtatrabaho, sa aming business, at sa kung ano-ano pa man. Of course, importante yon, pero Lord God, hindi namin nabalanse ang importansya ng misyon mo na pinapakita mo sa amin. Lord, patawarin mo kami. Kung ngayon 2024, ang dami na naming plano. Pero ni isa wala kaming plano about your mission. Na ang buhay namin ito, lahat ng pinlano namin sa sarili namin, about our jobs, aming pag-aaral, aming business, lahat ng ito ay panglupa lang. Pero ang mission mo na ipapagawa mo sa amin ay magtatakda sa mga rewards na mararanasan namin sa kabilang buhay. Lord, wag lang kaming maging utak mundo, kundi maging utak Kristo. Patawarin mo kami, O Diyos. Jesus, pumasok ka sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At ibalik mo kami, i-refresh mo ulit yung mission na pinagkaloob mo sa amin. I-recommit namin ang aming buhay sa mission mo. Hallelujah, hallelujah. Dahil naniniwala kami, hindi pwedeng mahal namin si Christ, pero hindi namin mahal ang mission ni Christ. At yun lamang nagmamahal kay Christ ang pupunuin ng banal na Espiritu. At naniniwala ko sa mga oras na ito, na yun lamang nagsuko ng buhay kay Christ. Yun lamang may puso na nagmamahal kay Christ. Yun lamang may puso nagmamahal din sa mission ni Christ. Ang naniniwala akong welcome na tumanggap ng communion ngayong start ng taon. And if you know yourself that you are part of that, kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng cup. At makita mo yung sarili mo na ngayon taon, may iaambag ka sa misyon ni Kristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa ginagawa mo sa aming buhay. Lord, salamat sa tinapay na ito, na simbolo ng iyong katawan,
na nabayubay doon sa cross, na nasugatan, at sa iyong mga sugat kami nagsipagaling. Salamat din sa cup na ito, sa saro na ito that symbolizes your blood that washes away our sins. Without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Lord, sa ginagawa namin ito, inaalala namin ang pagdating mo sa aming buhay. Dinala mo ang aming mga kasalanan doon sa cross. Ika'y namatay. Ika'y nilibing. Pero hindi ka na natiling patay. Ika'y muling nabuhay. Umakyat sa langit at muling babalik para sunduin ang mga taong nakakilala sa iyo at gumagawa ng mission mo. Salamat, Lord God. Ginagawa namin ito. We do this in remembrance of you. Bless the cup, bless the bread. In Jesus' name. Let's partake. Kainin natin ang tinapay. Sunod natin ang cup. Hallelujah, hallelujah. Come on, raise up those hands. Hallelujah. Today, nag-i-start ang mission ni Kristo sa buhay mo. Ngayon, nag-i-start ang misyon ni Kristo sa iyong buhay. Hallelujah, hallelujah. Come on, raise up those hands. Ngayong araw na ito, nagsisimula ang gagawin mong pagmimisyon para kay Christ. You will do His desires. You will do His missions. Hallelujah, hallelujah. Oh! Pasalamatan mo si Lord. Pasalamatan mo si Lord. Nirepress ka niya sa mission mo. At pinupuno ka na ng empowerment na galing sa Holy Spirit. Oh! Woo! Hallelujah! Yes! Yes! Come on! Holy Spirit! Oh, Jesus! Lord, Holy Spirit! Holy Spirit. Come on, sabihin mo, Holy Spirit. Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, we appreciate you. Holy Spirit, we love you. We appreciate you. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Maaari ba isang minutong palakpak para sa banal na Espiritu? Come on! A 1-minute clap offering. Hallelujah, hallelujah. Come on! Come on! Come on! Oh, come on!
purpose, our mission. Thank you, God, for filling us by your Holy Spirit. When we sing, there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Come on, shout his name, Jesus. Come on, you say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mensahe na ngayon nagbigay sa amin ng direction ngayong 2024. Yes, Lord, marami kaming pinagkakaabalahan. Marami kaming dapat gawin sa buhay namin ito. Of course, to nourish ourselves and our families. At naniniwala ako, yun din ang nais mo. Pero ngayon, 2024, matututo kaming ibalanse ang buhay namin. Huwag naming kalilimutan ang misyon mo na gusto mong gawin namin. At naniniwala kami, Lord God, today, nagsisimula po ang pagsunod at mission namin sa iyo. That next Sunday, Lord God, hindi kami papayag na hindi namin i-invite ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya, yung aming mga kaklase, kaibigan, mga kapitbahay, mga kasama sa trabaho, dahil naniniwala kami, ang mga taong gumagawa ng iyong misyon, ang sabi mo, lagi mo kaming sasamahan to the very end of the age. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba. Ingatan mo kami lahat sa aming pag-uwi. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sa iyo pong papurit pasalamat. All glory belongs to you. In Jesus' name, everybody will say, Amen. God bless us all. Magkamayan po tayo. See you next Sunday. God bless.